All the highest praise, honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. Such Lord, pagpapalaan kami ng Diyos mo. Ngayong gabi sa pagpiling ng Diyos, ngayong gabi sa tawag sa galata, sa pagpiling ng Diyos na padayon siya nakata ko, tas na buhay sa kinabi o kipadaan tayo na intang na aron nga ito siya si Baba dahil kayo masalamatan. Amen. O ibukus na ito ng kasingkas sa mga pagpay ng simpa pag-imayan ng salamat sa pagpiling ng Diyos. Sa magsugod mag-apat. Daling-daling mo ng mga Diyos yung kagiya sa pinapili buwan sa langit na siyota. Diyos na Abraham, Diyos na Isaac, Diyos na Jacob, Diyos na Pedro, Diyos na Isaac, Diyos na sa ating church na yung gabi pinaka-malaman sa Jesus. Salamat na Diyos sa language yung tinabi gabi. Nagdahil ng magandang pag-isimba ang timay mo. Salamat kayo mo Diyos. Bisan kaibigan kita po sa Diyos, salamat Diyos sa liya. Mga pagdahin, pagsimbol, pag-imayan, salamat kanimo. Mag-abot sa ang trono sa mga kasingkasan, mga kasingkasan ng Diyos. Hallelujah. Dahil kayo po sa ating Diyos, hallelujah. Hallelujah. Ikaw Diyos, mag-uban ka na mo, mag-guide ka na mo, Diyos, hallelujah. Ikan sa pagsugod sa joyful song. Bisan pa sa Bible study, ikaw Diyos, mag-uli sa hatag sa mga members ng mga kanakaan hangtod sa closing prayers ng pinagpahagan niya Diyos yung kawalan ng Diyos ang pingan, proteksyonan o kuha mo kabaghan lang sa kami sa taliwala ubig kami sa lang presensya ng mga Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Ito ng God ng kaya isa rin yung salamatan lang malawat sa gawa ng Panginoon Jesus. All the highest praise, honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus, and in Jesus we pray, amen. Praise the Lord. Kaya tingnan na rin natin siya mag-lead sa praise and worship. Hello, praise God. Nagabi sa tanan at nagaywa ng kabuhi at kalaywa na Diyos sa mga joyful o glorious songs sinan. Praise the Lord. Moses, what is this?
Ikaw ang aking kadalakan, ikaw ang aking kalakasan, hirap na kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di ba kita makita, sa puso ko ay may ligaya, pagkatalang kong naayan ka. To your
more than majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness flies to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God.
Kebaikan dengan pag-ibig, pagmamahal ng pagkatawang, mapagpala sa ating dakilang Diyos ay sa atin sa gabing ito po. Amen. Search the Word. Palapagan natin ang Diyos naman. Thank you, David. Thank you, David Mamis, at pagkalas ng praise and worship. Salamat sa dakilang Diyos na tayo ay binigyan muling pagkatawang ng ating dakilang Diyos na siya sa bahid paglilingkuran sa araw ng pamamahinga. Abisado po kami mahal. Amen. O napakabuti na ating dakilang Diyos. Amen. Kahit sa kaguluhan ng mundo, tayo po ay hindi pinapabayaan na patuloy na naglilingkod sa Kanya. Amen. Hindi po tayo iniwan ng ating dakilang Diyos
At sa kabila ng mga pangyayari sa buong mundo ngayon na laman ng social media, no? At parang gulong-gulo ang buong mundo dahil sa mga iba't ibang mga kaganapan, mga minamahal. Nandyan yung korupsyon, nandyan yung hindi pagkakaisa, nandyan yung mga banta ng mga sakuna, no? Lindol, bagyo, mga alien, yan po mga minamahal. Pero tayo ay nakatayo pa rin, mga minamahal. Amen? At ito lahat ay sentro ng ating pangangaral mga panahon. At sinasabi natin yung ating mga pangangaral kung noon, marami ang nagtudyaka, marami ang itamay na ito. Dagdag kayo, no? Marami ang namumutya sa mga sinasabi natin. Pero ngayon, hindi ko man totoo kasi alam ko yung 3i Atlas ay yung pinagkukuluhan na kumita o alien. Dalawa ang kanilang interpretasyon. Alam ko yan ay hindi totoo. Hindi po po yan, hindi po po yan ang tunay na mga sinasabi natin dito na alien vision. Yan po po kami naman. Yan po ay isang kalukuhan. Yung 3i Atlas ay isang kalukuhan po kami naman. Kasi ang mga mayamang bansa, ang mayamang tao, ang mga masasama ay nagbabalak na i-shut down yung iba't ibang mga bansa, mag-close yung mga businesses. No? Yan po yung kanilang objective, mga minamahal. Yan pa yung kasama pa po yan sa kanilang pag-vaccine talagang nakakatakot. No? So yan po mga minamahal. At kasama po yan sa kanilang agenda, mga minamahal. No? Upang takutin, no? Ang buong mundo, upang sila ang makahari, sila ang magpukontrol, mga minamahal. So yung 3i Atlas, mga minamahal, hindi po tayo naniniwala niya. Although ilang taon na natin pinapag-aral tungkol sa alien dahil yan po ay magaganap dahil ako po mismo ay nakakita ng isang species ng alien nung ako'y years old pa lang. At ako din po ay binigyan ng mission ng Diyos ng digmaan na hindi ko pa nakikita yung mga iba't ibang mga species. No? Totoo po na sa aking mission mayroong mothership, mayroong maliliit na mga sasakyan na lumalabas. Pero sa akin pong mga pag-analyze sa mga pangyayari ngayon, yung 3i Atlas ay hindi totoo. Yan po mga minamahal. Yan po ay ginagamit lamang upang bumagsak sa mga businesses upang yung mga masasamang mga negosyante bibilhin nila yung mga naghihingalo ng mga companies sa iba't ibang bansa na mapakinabangan nila upang kontrolin ang buong mundo. So, yan po ay agenda. Noon pa, matagal na kasama yung COVID. Kasama po yan. So,
Kaya hindi po, ako mismo hindi naniniwala sa 3i Atlas. Yan po mga minamahal. So maraming pagkakataon na amin po yung pinag-aralan, pero sa tingin ko ay hindi totoo. Yan po mga minamahal. Yan po ay pananaw lamang. So yan po mga minamahal. Pero alam ko mangyayari yan na mayroong bigyan ng vision dahil nakita ng Diyos sa akin. At saka yung mga earthquake, pinakita sa akin ng Diyos. Yung isang kakakilaban na mga sakit, mga minamahal, na yung katawan ng isang tao ay na pupuno ng para bang mga bulutong, pulang-pula, no? At umiitim, no? Parang tinatawag lang monkeypox, pero hindi pa po yung mga monkeypox kasi magiging pandemic kasi yung nakita ko sa aking pinakita ng Diyos, no? Sa ating panaginip, no? So, kakaiba yun mga minamahal, hindi po yung pero baka katulad ng sakit na monkeypox, no? Kasi para pare-pare ang itsura. Pero magiging problema sa buong mundo po yan. At yan po ay, sa tingin ko, ay biological weapon. Yan po mga minamahal. So, alam naman natin na maraming masasama. Kaya siguro yan ay nakita ng Diyos sa akin upang magbibigay ng warning sa akin or tayo ay maghahanda tungkol dyan. So, yan po mga minamahal. Inaano lang natin yung mga kaganapan sa mundo natin ngayon dahil ang social media ay bumabaka yung tungkol sa iyan. Pero alam niyo mga minamahal, kapag ganyan, hindi ako naniniwala yan. Yan po mga minamahal. So, pinapublicize, hindi ako naniniwala yan. At sa napakalakas na hurricane ba yun na tumama sa Jamaica, Cuba at iba-iba pang mga bansa. Sad to say, mga minamahal, isa sa mga dahilan niyan, no? Dahil sa mayroong isang tao na nagkapastanan sa bansang Pilipinas. No? Nagkapastanan, ginagamit ba yung pangalan natin na Gilang Diyos? No? At patuloy siyang nagkapastanan sa Diyos. At yung mga sinasabi niya ay puro kalukuhan. Sabi niya na between 16 to 19 sa October mayroong babagsak na hindi naman cargo plane ang sinasabi niya kasi parang passenger yung sinasabi niya, yung passenger airplane. Wala naman nangyari. Sabi niya, mayroon ibang dalawang earthquake sa Pilipinas. Natatakot niya ang mga Pilipino at linapastangan ang bansang Pilipinas. Napakasama yung mga binabitawan niya tungkol sa bansang Pilipinas. Hindi niya alam na ang bansang Pilipinas ay napakasagrado. Sa buong mundo, ang bansang Pilipinas na napakasagradong lugar. Yan po mga minamahal. So sabi niya, may dalawang pang earthquake. No? Pero hindi siguro siya nag-research dahil sa pillbox, sa isang araw na umaabot ng halos 300 earthquakes sa Pilipinas. No?
sad to say, mga minamahal, dahil masama yung bilan niya at talagang marami siyang mga sinasabi sa tungkol sa bansang Pilipinas, kaya yung kakulay niyang bansa, yun yung pinarusahan ng Diyos niya. Hindi naman hinulaan niya na darating yung dapat yung lugar na yung country na Jamaica, dahil pareho ng kulay niya, sinasabihan niya, oh, Jamaica. Hindi yung Philippines, kasi yung Philippines, sinasabi niya, oh, Philippines, oh, Philippines. Wala namang nangyari sa Pilipinas. Yan. Yung kakulay ng bansa, di ba? Anong nangyari? Kalulus-lulus, mga bakit hindi niya nilapinan? Kaya ang sumpa na ibinigay niya at ginamit pa niya ang pangalan ng Diyos sa bansang Pilipinas, ibinalik sa kanya. Yan po mga minamahal. So, ako po ay hindi natuwa sa ginawa niya. Kasi sabi ng Bible, thou shalt not use the name of God in vain. Huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kahulugan. Hindi man lang niya iniingatan ang pangalan natin dakilang Diyos. Ginagamit niya sa kanyang prophecy na hindi naman nagagaling sa Diyos. Kaya ipinamukha niya sa kanya ang kanyang mga kalukuhan. Sana nawarningan niya ang bansang Jamaica. Kasi kalulus-lulus yung nangyari. Kakulay ng balat niya ang mga tao sa lugar na yan. Sana yung Diyos nasabihan niya na instead na, oh Philippines, oh no Philippines. Hindi dapat yung kanyang kakulay na bansa kasi kawawa ang mga yun. Pero sinabi ko na dito na paulit-ulit ko sinasabi, ang bansang Pilipinas ay sagrado. May mga anghel, mga espiritual na nagbabantay dito. At ayaw nila na panghimasukan ang bansa ito sa salita o sa gawa. Yan po mga naman. Sinasabi natin, di ba yung China, di ba? Sumusuba na kasi ang China, kaya anong ginawa ng mga espiritual? Yung kanilang dalawang barko ay pinagbangga. Huwag natin sabihin na mga hindi eksperto yung mga crew nila. Pero bakit talunus-lunus yung nangyari sa kanilang barko? Sira-sira. Lagi namin sinasabi dito, yan po mga binawarningan ko na, pero walang nagikinig. Kaya sinasabi ko, pagbubumbahin pa itong bansang Pilipinas, baka kalahati ng population ay mawawala sa gagawa nito. Yan po kami. So huwag niyo pakialaman ang bansang Pilipinas. Kasi marami
dito siya babalik. Yan po mga minamahal. So, ang mundo ay niyayanig ng niyayanig. Napakaraming lindol sa iba't ibang dako. Para bang kakaiba sa lahat ng mga nangyayari ngayon. At maraming gumuguho na lupa, nabibiyak na lupa, nagkakaroon ng mga sinkhole. No? Ang pinakamalaking sinkhole ngayon ay nasa Thailand yata. No? Thailand ba yun? Yung isang kalsada doon na malapad ay nilago ng sinkhole. Hindi ako nagkamali sa Thailand. No? Yan po mga minamahal. So dito sa Cebu, maraming sinkhole. Sa Mindanao, at sinasabi ko na mayroong na-develop na mga crater. Sa simula ay nagbubuga ng gas hanggang sa nagiging crater. Nagsisimula yung siguro sa ilalim ay vulkan. Bakit? Sinabi ko na rin dito. Dahil ang pag-ikot ng tubig sa buong mundo ay sinira. Ang pinakamalaking dam sa buong mundo ay ang China. Yan ang sumira talaga ng dam ng China. At marami pa mga malalaking dam sa iba't ibang lugar. Yan po ang dahilan bakit maraming mga sakuna ang mararanasan natin. No? Yung dagat ay nagiging pula. Hindi lang sa ibang bansa. Ngayon, pati ang Pilipinas, karagatan ang iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas ay nagiging pula parang dugo. Yan po mga minamahal. Although yan po ay nakatakdang na mangyayari hanggang sa papait ang tubig na sinasabi natin lagi dito, except sa lugar na sinasabi ko rin na hindi papait ang tubig. Pero sa ibang lugar ay papait ang tubig. Yan po ay simula lang na magkakaroon ng problema sa tubig dahil po sa mga technology ngayon. No? Kaya kapag hindi ito maibalik sa normal, nanganganib ang mundo, pero hindi ito mawawasak na sabihin natin mawawala yung mundo. Hindi po ito mawawasak na mawawala. Yan po mga minamahal. Kasi ang mga pinili ng Diyos ito pa rin titira sa isang lugar kung saan doon sa babalik. Yan po mga minamahal. Tandaan niyo mga sinasabi ko dahil ito ay wisdom at ito ay mangyayari. Yan po mga minamahal. So, yung sinasabi natin na famine, sinasabi natin na asteroid, sinasabi natin zombie, mangyayari po yan lahat. Kasi nandiyan yan.
daw may suki na mga mga. Na-invento na nila ang drugs na magkukos ng suki ng tao. Yan po mga mga. So, talaga mangyayari po yan. Kaya nga tayo ay pinagpahanda na ating nagtilang Diyos. Yan po ang marami naman. Tandaan natin, ang paghahanda natin ay hindi lang sa material, kundi sa spiritual. So, dahil pinaghanda tayo ng maraming taon, no? Matagal na tayo na pinaghanda natin nagtilang Diyos. Diba? Kahit yung sinasabing 3 days darkness, diba? Bakit mayroong 3 days darkness? Yan po mga may naman. Bakit mayroon 3 days darkness? Kasi hindi na daw magbibigay ng liwanag ang araw. Yan po mga may naman. Pwede ba mangyari yan? Hindi pwede. Kung magbasa ka ng Bible, pinatigil nga, di ba? Pinatigil yung araw eh. Di ba? Pinatigil yung araw ng Diyos. Pinatigil yung pagdaloy ng tubig ng Diyos. Di ba? Sa panahon na tinutulungan ng Diyos ang mga salita, di ba? Sa panahon ni Jose, panahon ni Beloved Moses, di ba? Nangyayari po yan. No? So bakit hindi mangyayari na hindi bibigyan ng liwanag ang araw? Kasi pwede mangyari lahat yan kasi ang Diyos ang lahat may control eh. Yan po mga. Ang teorya, alam niyo ang teorya ng science ay tayo daw ay papunta sa ibang araw. Ibig sabihin may malaking araw, no? At hinihigog daw tayo doon. So yung maliit na araw na nakikita natin ngayon, malalayo tayo dyan. So, pagka-travel mo punta doon sa isang araw, sa isang kabilang solar system, sa pagka-travel ng Earth, mayroong siguro mahigit sa 3 araw na magiging madilim ang mundo. Yun yung teorya ng science. No? Ibig sabihin, yung ating existing araw na ngayon, yung araw na nagbibigay ng liwanag sa atin, lalayo tayo dyan. Hihigupin tayo ng ibang solar system. No? Yan po mga binanggit ko na yan dati na tayo ay lumalayo sa itong araw natin ngayon. No? Lumalayo tayo. Kaya na magkakaroon ng pagbabago ng climate. No? Sinasabi natin na babalik sa Ice Age. Dahil po dyan, kapag mangyari na yung magdidilim na wala ng araw, ibig sabihin, ang Earth ay tatawid at pupunta sa ibang solar system. At hindi pa alam kung anong mangyayari doon. Kaya expected yung pagbaba ng temperatura sa buong mundo.
ang kaisa-isang bansa, no? Kaya sila pupunta dito sa atin. No? Siguro yan ay plano ng Diyos, hindi ito kasama sa wisdom. No? Sinasabi naman ng wisdom ng Diyos o hindi. Siguro ito yung kurkulam. Siguro yan ay gagawin ng Diyos upang matipon yung mga tao sa isang lugar dito sa bansang Pilipinas. No? Sa paghahanda ng kahatulan, kasi siya dito siya babalik eh. At pagbabalik niya ay magkakatulong siya. No? So kaya yung mga bansa sa palibot ay magiging ice. No? So siyempre, hindi sila makakatagal doon, pupunta sila sa bansang Pilipinas. Yan po ang aming naman. So siguro ganyan ang plano ng Diyos. No? Ito ay opinion lang. No? Upang ang pagbabalik niya dito mangyayari sa bansang Pilipinas, sunod niya dyan din ang lahat ng tao. No? Magkakasya ba sa bansang Pilipinas? Siyempre, magkakasya kasi dadaan pa yung asteroid, di ba? Dadaan pa yung war, dadaan pa yung zombie. Ilan na lang ang tao may iwan. Ilan na lang ang tao may iwan. Yan. So makakasya sa bansang Pilipinas kasi ilan na lang makakaiwan tao. Yan po mga pinaka. Kaya yung bansang Pilipinas ay magiging good yung halaga ng lupa. Yan po mga pinaka. So, inulit lang natin, sinaparize natin yung mga araw na mga pinag-aralan natin sa mga habang panahon, ilang taon na ang nakalipas. Kasama na lahat yan. Yung pinagkaguluhan ngayon na alien, ilang bisis natin yan na tinatalakay. Yan po mga kaya sinasabi ko nga, siguro yung mga nakarinig noon ay nagkudya ka, no? Kinukutya tayo ng kinukutya. Yan po mga minamahal. So, anyway, tayo ay hindi natatakot dahil di ba kinondisyon ng Diyos yung ating puso at isipan tungkol sa alien. Inuulit-ulit ko yan dito. No? Kaya hindi tayo natatakot yan, hindi tayo nagpapanik, hindi tayo nag-iisip kung ano man. No? Kasi sa aking vision ng minamahal, hindi naman ako sinakta ng alien eh. Hindi tulad na sinasabi ngayon na ang mga tao daw ay magiging pagkain ng mga alien. Hindi yan ang nangyayari, hindi yan ang nakita ko sa aking vision. Hindi naman ako sinakta ng alien. Yung mga tao hindi naman sinakta ng alien. Yan po mga mga. Wala ko nakita na sinakta na tao sa alien. Kaya kaliwas sa pananakot ngayon na narinig natin sa social media na ang mga tao daw ay pagkain ng mga Draco. Draco daw yan, yung mga reptile, yung 3i Atlas. Kaya nga, sinasabi ko, hindi totoo kasi hindi ganyan eh. Hindi ganyan, para kasi movie yung sinasabi nila eh. Parang movie. No? So kaya, sinasabi ko, hindi totoo yan. 3i Atlas. 3i Atlas. Pero darating ang totoong alien at hindi magagaling yan kasi nandiyan sa moon eh. Inulit-ulit natin yan, yung alien na nandiyan sa moon. At mayroon na lang marami dito sa bansang dito sa mundo na maraming alien na dito ngayon eh. Kasi sinasabi ko nga sa inyo, nakakita na ako ng spaceship. 8 years old pa ako. O di
di ba? 8 years old pa ako, matanda na ako ngayon. Mantakin mo 8 years old pa ako, nakita ko na ng species ng alien. Matanda na ako ngayon. Huwag mong sabihin na ang mga alien ay hindi na mahalo sa tao ngayon. Nandiyan yan sila. Kaso lang, siguro mababait na alien yan. Kasi ang alien, pareho na din sa tao may masama at saka may mabuti. So yung nandito sa bansang Pilipinas, siguro mabuti alien yan. Pero yung darating na sisira, gusto sirain, gusto gawin yung mundo, yung mga tao, baka yan yung masamang alien. Kasi ganyan naman talaga yan eh. Dalawang klase. Pero hindi na magmumula sa tulad ng sinasabi ng TI Atlas ngayon na bilang galing sa malayo tapos inadidyan sa mundo yung matagal na yan, bata pa lang ako, nakabasa na ako na mga alien nasa buwan na ako, mga alien. Kapag siguro aatake sa mundo, magagaling sila sa mundo kasi nandiyan na eh. Yan po mga inuulit-ulit na natin bilang dito. Yan po mga so kaya tayo ay binigyan tayo ng wisdom ng Diyos tungkol sa mga ganyan. Si earthquake, kaya hindi tayo natatakot kasi pinamula tayo ng Diyos. Yan po mga pinamula. Although, pag naging si earthquake, pagkitakot talaga tayo dahil baka nagdagan tayo ng mga or anong mangyayari sa atin. Pero hindi tulad ng mabibigyan ka na hindi ka pa prepared na mangyayari. Pinaulit-ulit yan eh. Yan po mga yung alien, pinaulit-ulit yan dito. Diba? Yung tubig, diba? Pinaulit-ulit yan dito. Diba? Mangyayari talaga yan, yung maging marumi ang tubig. Pinaulit-ulit natin yan. So, yung pamilya, di ba? Tuloy natin yan. Mangyayari yan. Kasi nga, mangyayari lahat yan bago na maging mga Jesus. Yan po kami naman. So, sabi natin, tayo ay dadalhin sa land of promise. Kaya tayo ay nag-aaral sa Book of Deuteronomy kasi ito yung kaharintulan, ito yung precedents na nangyari ito nang dalhin ng Diyos ang mga Israelita papunta sa land of promise din sa Kanaan. Sa ating tayo ngayon, mayroon lang mga land of promise kasi bakit? Inulit natin yung Book of Isaiah chapter 65. Gagawa ang Diyos ng bagong langit at bagong lupa. Ibig sabihin ng bagong langit at bagong lupa ay bagong henerasyon. Hindi po bagong physical na planeta. Hindi po. So bagong langit at bagong lupa, ang ibig sabihin ay new generation. Kasi papalitan na ito dahil ang henerasyon na ito ay masyado ng masama. So, paano ba papalitan ng Diyos ito? Ayan sa wisdom, sa pamamagitan ng parusa, sa pamamagitan ng apoy at tubig. Tandaan niyo ba yan? Pero hindi po totoo yung sinasabi na mag-uulan uli at babakain, lulupan ang buong daigdig tulad ng sinasabi naman ng
mga news ngayon na gumawa ng arka, di ba? May isang lugar ng India ba yun? Na gumagawa yung kanilang leader ng arka dahil uulan daw at babahain muli tulad ng pagbaha sa panahon ni Noe. Isa pong kasinungalingan yan, no? Isa pong kasinungalingan yan, no? Isa pong katarataluhan yan. Gumawa siya ng arka at ginaya niya si Noe, puro kahoy, no? Yan po ay nangyayari ngayon. Hindi po, kahit na sinasabi natin na ang parusa ng Diyos ay tubig at apoy, pero hindi po yung tubig na tulad ng nangyari kay Noe. Kasi sabi ng Diyos, hindi na niya paulanin eh. Kaya nga meron siyang ginawang tanda, yung rainbow. Yung bangaw, yung ano ba yung tawag niya sa Tagalog? Sinagtala. Amen? Tulog na mo. Buat din na. Ay nag-cellphone, ay tulog. Ha? Tulog na na. Matulog na na. So, pamilya mo kay napaka-importante din, no? Atong isutan. So, wala ko maingon nga magpaulan sa ang Diyos, no? Ubaon ang tibong kalibutan. Dili na na mahitabo. Unsa man ang tubig na sinasabi natin, ano bang tubig na sinasabi natin dahil ang parusa ng Diyos ay tubig at apoy, no? Sa atin. Sa panahon ng Noah ay tubig, yun yung ulan. Pinaulan ng Diyos. Ngayon, tubig at apoy. Ibig sabihin ba yung sinasabi natin tubig sa magitan ng ulan? Hindi. Kasi magiging sinungaling ng Diyos. No? Kaya sinasabi ko yung isang libro na sabi 100%, 1,000% na babalik naman sa rapture na. Wala namang rapture eh. Ayaw eh. Dahil mga rapture, sinasabi na naman nila na saan na lang daw yung rapture. Kita nyo? No? Sinasabi natin na walang rapture. Wala nang rapture talaga. Walang rapture. Hindi din mangyayari na babalik ang mahal ng Jesus. Ano ba yun? September 23. Di ba? Napalaw siya lahat. No? Ang kanyang mga membro napalaw, napahiya. No? Yan po mga minamahal. Kasi bakit? May date at saka alam niyo ba, may nakataknang araw wala namang ganun sa salita natin nagbilang Diyos. Sabi na salita natin nagbilang Diyos ay ang Ama lamang ang nakakaalam. Ang araw ay hindi malalaman, no? Kahit sino. Ang Ama lamang ang nakakaalam. Kaya yun, sabi natin, talupuhan nyo. Ngayon naman, mayroon naman gumawa ng arka. No? Sinasabi naman natin, talupuhan yan. Bakit? Hindi nagbabasa tayo ba yan eh. Siguro ano kayong binabasa niya, newspaper na siguro. Kasi sabi ng Diyos, hindi na siya magpapaulan. At ang
tanda. Nanumpa ang Diyos sa pamagitan ng tanda. Yan po yung rainbow. Pag makita yan rainbow, maalala ng Diyos na nangako siya, nanumpa siya na hindi siya magpakulan muli. Yan po mga mga. So ano yung sinasabi natin tubig at apoy? Alam niyo ba, yung tubig na yan ay tidal wind. Dagat po yan. Tubig dagat po yan. Tidal wind. Yan po yung parusa. Tidal wind. Modern word ngayon ay tsunami. Tsunami. Pero sa panahon na sinabi sa akin yan, hindi pa kasi uso yung tsunami, salitang tsunami. Ang sinabi sa akin, tidal wind. Yan po mga naman. So, tubig at apoy. Tubig sa pamagitan ng tidal wind. Yan po mga naman. So, napakataas na halos papantay sa mga bundok na tidal wind. Yan po mga naman. Nakakatakot po yan mga naman. Kaya sinasabi ko, sana patulugin tayo ng Diyos kapag mangyari yan, kasi kapag pinatulog tayo ng Diyos, hindi natin di ba? Yung ugong ng earthquake, ng lindol, kasi sa ugong pa lang, di ba? Sinasabi natin ulit-ulit na baka patay na tayo. Hindi kaya ng ating heart, hindi kaya ng ating puso. Kaya sana, sinasabi natin na sana patulugin tayo ng Diyos. Tulad ng pagpakita ng Diyos sa akin sa mangyayari tungkol sa lindol na malalakas. Pinatulog ko ng Diyos eh. Hindi ko na-witness sa aking dream na ako ay makaranas ng yung malakas na lindol. Pag-iisip ko, nakikita ko na lang yung aftermath, yung ano nangyari. Nalipat yung mga bundok, yung dagat, may dagat na dyan, walang dagat dyan. Yan po mga ginawa. So hindi ko talaga sa aking panaginip na pinakita ng Diyos yan, hindi ako naka-witness ng malakas na lindol kasi pinatulog ako. So sana, sa panahon na mangyari yan, ganun sana ang gagawin ng Diyos sa atin para tayo ay hindi maka-witness ng napakasama na mangyayari sa mundo. Yan po mga minamahal. So, ito yung recap lamang sa ating mga, dahil may mga issue ngayon, recap lamang po. So, balik tayo sa mga paalala tungkol sa pagpunta doon sa pagpunta at kung nandun ka na, mga nangyayari sa panahon ng Israel na sila ay dinala ng Diyos papunta sa Land of Promise. Kasi nga, sinasabi ko tayo din ay papunta ng Land of Promise ayon sa aklat ni Bilal Isaiah. Yan po mga minamahal. So, atin pong ipagpatuloy yung ating sa Book of Deuteronomy, Kapitulo
ito sa verse 21. Ipagpatuloy natin sa verse 22 hanggang 33. Yan po mga naman. Para hindi natin malaktawan. Deuteronomy 22. Iyan ang mga oras ng Panginoon. Ito kasi tungkol sa 10 oras. Ito po yung ating Bible study noong nakaraang Sabat sa ating main service. Iyan ang mga oras ng Panginoon sa inyong lahat na nagtipon sa bundok. Nang nagsalita siya ng malakas mula sa gitna ng apoy na napapalibutan ng makapal na ulap. Ibinigay niya ang mga utos na ito at wala nang iba pang sinabi. Isinulat niya ito sa 2 malalapad na bato at ibinigay sa akin. Nang marinig ninyo ang boses mula sa kanliman habang naglalagaglag ang bundok, lumapit sa akin ang lahat ng pinuno ng mga angkan at ang mga tagapamahala ninyo. At sinabi nila, ipinakita sa atin ng Panginoon na ating Diyos ang kanyang kapangyarihan. At narinig natin ang kanyang boses mula sa apoy. Nakita natin sa araw na ito na maaaring mabuhay ang tao kahit makipag-usap ang Panginoon sa kanya. Ngunit hindi namin ilalagay sa paghanin ang buhay natin, sapagkat kung maririnig namin muli ang boses ng Panginoon na ating Diyos, siguradong lalamunin kami ng apoy. So, natatakot. Pero hindi ito yung gusto ng Diyos na takot. Na mananatili sa atin. Dapat ang natili sa atin takot na malayo tayo sa Diyos. Takot na magagalit ang Diyos kapag pagsisimba tayo ng ibang Diyos. Diba? Yung pangangalo niya, pangangalo niya yung spiritual. No? So dito, hindi dapat sila natatakot sa Diyos kasi wala naman silang ginagawa. Ibig sabihin, natatakot ka sa Diyos kapag mayroon kang ginagawang masama na hindi mo sinusunod ang kanyang kautusan. Yan po mga ginagawa. Pero dahil natatakot siya sa Diyos, ang Diyos naman ay natutuwa pa rin. Kasi ang pagkatakot ay isang paggalang sa Kanya. Yan yung sinasabi ng Diyos. No? Ang pagkatakot ay isang paggalang sa ating dakilang Diyos. Kaya dapat tayo ay matakot sa ating dakilang Diyos. Pero hindi yung matakot tayo makita, marinig ang Kanyang boses. Hindi yung dapat matakot tayo gumawa ng masama laban sa Diyos. Yan po kami naman. Ibig sabihin, taliwas sa kanyang mga kautusan, masama ko yan. At laban ko yan sa Diyos. Kapag hindi ka sumusunod sa kanyang kautusan, kapag ikaw ay gumagawa ng masama, yan po ay laban sa kanya. Yan po mga naman. Yan po yung ating katakutan. Yan po mga naman. So, may tao bang nanatiling buhay matapos niyang marinig ang boses ng Diyos na buhay mula sa apoy tulad ng ating narinig?
darating. Ikaw na lang ang lumapit sa Panginoon na ating Diyos at pakinggan ang lahat ng sinabi niya. Pagkatapos sabihin mo sa amin ang lahat ng sinabi niya, dahil pakikinggan namin ito at susundin. Talaga naman, no? So, instead na makikinig yung mga leaders at buong sambayanan ng Panginoon, ng Israel, nagpasa sila na si Prophet Moses na lang. Ikaw na lang, kasi kapag marinig namin ulit, baka mamatay na kami. Sino bang nakarinig sa Diyos na nabuhay pa? Diba? Kasi kapag ang paniniwala kasi nila na kapag narinig nila ang Diyos, nakita nila ang Diyos face to face, mamamatay sila. No? Yan po ang naman. Siguro kapag gumagawa ka ng kasalanan, no? Nilabastanan mo ang Diyos, talagang hindi mo kaya ang kanyang liwanag. Pero kung ikaw katulad ni Prophet Moses, di ba si Prophet Moses, hindi naman siya namatay. Nakipag-usap ang Diyos sa kanya, bilang personal, face to face. Ayon sa kasulatan, hindi naman siya namatay. Di ba? Kasi si Prophet Moses ay namumuhay ng matuwid. Yan lang po yung keyword niya. Hindi ka mamamatay kapag namumuhay ka ng matuwid. Yan po mga kasi yung promise na Diyos. No? Bibigyan ka ng buhay na walang hanggan kapag ikaw ay sumusunod sa kanyang kautosan. Yan po ang aming mga. So, narinig ng Panginoon ang sinabi ninyo na nagipag-usap kayo sa akin at sinabi niya, narinig ko kung ano ang sinabi ng mga taong ito sa iyo. At mabuti ang lahat ng kanilang sinabi. Mabuti. So, pagpasabat, kumbaga, okay lang sila ikaw katong nilang hiingon nga. Okay. Para sa Ginoo, nasa handog sa iya, nasa handog sa Diyos. Nagbatong sa handog sa Diyos. Kaya, o yun lang ang Ginoo sa ilang mga kisunti. Manayaman siya na mabuti lahat ng kanilang sinabi. Sana'y palagi nila akong igalang. So, magpasabot, yung mga sinasabi ng mga Israelita, mga pinunong Israelita ay paggalang sa aking dakilang Diyos. Kapag natakot ka sa Diyos, gumagalang ka sa Diyos. Kasi kapag natakot ka, susundin mo siya. No? Kaya yun po yung basihan. No? Na ginagalang nila ang Diyos. Kaya ikaw, kapag natakot ka sa Diyos ngayon, halimbawa, may isang kang kaibigan, nag-iya sa iyo, pupunta ka sa bukas, Sabado, punta tayo sa birthday. Ngayon, takot ka sa Diyos. No? Diyan makikita. Kung takot ka nga, diba? Baka sinasabi mo, takot ka lang, pero hindi naman totoo. No? Yan yung prueba. Sasabihin mo sa nag-invite sa iyo, sabat yan eh. Magsisimba ko yan. Natatakot ka sa Diyos. Di ba? Mapuprove yung ano mo.
yung takot mo kung mayroon kang takot sa Diyos. No? Kung may takot ka sa Diyos, hindi ka sasama doon sa mga party-party sa panahon ng Sabat. Kasi maglulibili ka sa Diyos niya kapag hindi mo sinasamba ang Diyos sa araw ng pamahinga. Yan po mga naman. Yan po yung example mo na. So simple lang, pero naiintindihan naman siguro. Kaya sabi ng Diyos, ay palagi nila akong igalang at sukin aking mga utos, ang aking mga utos, para maging mabuti ang kalagayan nila at ng kanilang mga salitahi magpakailanman. So yan para yung sekreto. Yan po mga ang paggalang at pagsunod sa kalooban sa mga tuntunin ng ating dakilang Diyos, pagsusan natin dakilang Diyos, yan yung sekreto. Upang kumapa ating buhay, upang may mabuti ating buhay, dahil nandiyan ang proteksyon sa ating dakilang Diyos. Amen? Lumapit ka at sabihin sa kanila na bumalik sila sa kanilang mga tulad. Ngunit, magpaiwan ka rito sa akin para maibigay ko sa iyo ang lahat ng utos at tuntunin na ituturo mo sa kanila na kanilang susundin doon sa lupaing ibinibigay ko sa kanila bilang pag-aari. No? Siguro sa ating panahon kapag tayo ay pumunta na sa Land of Promise, siguro magkakaroon tayo ng mga ganito, mga rules and regulation. No? Kung ano man yan, ang Diyos ba nakakala niya? Yan po mga naman. So, kaya kasi yung Land of Promise natin ngayon ay iba sa Land of Promise noon sa Israel. No? Kasi semi-heaven, no? Kasi mahaba na ang buhay. Mahaba na ang buhay, mapayapa na, no? Kasama na ang mga mababangis, ang mga hayop, no? Hindi na nuklaw ang apas, hindi na kapinsala ang mga hayop doon. Yan yung kasi yung mababasa sa chapter 6-5 ng Boko Isaiah. Kasi yung mangyayari, no? Yan po mga So, kaya sigurado mayroong mga kautusan ng Diyos. So, ano man yun, baka may similarity dito sa mga pinag-aralan natin upang hindi tayo mahihirapan. Kaya pinag-aralan natin ito para hindi tayo mahihirapan kapag bibigyan tayo ng Diyos ng bagong mga ay tuntunin. Kaya sundin ninyong mabuti ang iutos ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo. Huwag ninyong susuwayin ang kahit isa sa kanyang mga utos. Yan po mga naman. Sa ating panahon ngayon na puno tayo ng kasinungalingan, puno tayo ng iniba nila ang mga dapat sana'y nakasaad sa salita natin dakilang Diyos ang ating mga gagawin. Pero naiba. Kaya nga, di ba, wala nang nagsasamba ng Diyos. Kunti na lang nagsasamba ng Diyos sa Sabado.
pahinga. No? At ginugulo lahat. Mga kalendar, mga kuman. No? Yan po mga minamahal. So, kasi kung susukayin ang utos ng Diyos, magkakaroon ng mga salot. No? So, hindi ka maging masaya. Halimbawa tayo naligan tayo ng 120, 150, 200 years old. Halimbawa, yung mga descendant, yung mga kaapu-apuhan, no? Hahaba yung buhay. Diba? So, huwag mo suwayin ang Diyos para humaba yung buhay. Ano naglagay doon sa sulat ni Prophet Isaiah? 100 taon ay bata pa kung mamatay na. So talagang babaguhin ng Diyos. No? Papahabain muli ang buhay ng tao. Yan po mga minamahal. So, huwag natin salansangin ng kanyang mga utos. No? So, sa ating panahon ngayon, maraming sumasalansang. No? Hindi na nangingilin ng Sabat. Halos lahat ng makautusan, no? Yung 10 utos ay hindi na sinusunod. Hindi na nagsasamba sa panahon ng araw ng pamahinga. Kumakain na ng kahit ano. No? Yan po mga minamahal. So, mayroon kasing promise, mahabang buhay kapag susundin mo ang alituntunin ng ating dakilang Diyos. So, sabi ito si Demetrio, mamuhay kayo ayon sa utos ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo para mabuhay kayo ng magagal at masagana roon sa lupain inyong mamanahin. So, similar sa atin. Dapat isipin natin na mabuhay tayo. No? Ayon sa kautusan ng Diyos. No? I-enjoy lang natin yung kanyang mga salita. Yan po ang aming naman. Wala namang talo kapag ang Diyos ang magsasabi. Kasi ang Diyos ay hindi sinungaling. Siya ay tapat sa atin. Kaya matuto tayong makinig. Matuto tayong manama. Matuto tayong sumunod. Awitan natin ang tingin ng Diyos. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You are
Padalay ko rin mo na mga lusin ko lang. Tagias ko yung Pasalamat sa Diyos yung Ramos sa Diyos ng Bebe, Diyos ng Jacob, Diyos ng Petros, Diyos ng Israel, Diyos na sa hanggang sa ating church ngayong gabi, malamasang Diyos. Salamat sa mga pulong, ang pagpungan. Dahil ang pinay ikaw, may Diyos sa kasi ang kinamagamit sa gabi o yung sintuto. Mapadasi, ang balikon, makadunggang sa ating salita. Ang mga tulog na sa mga puso sa ating mundo. Tuloy sa gabi, sa ikaw kumain, ang pinasigay, sa ito ay pamilya, sa church, o sa mga tao sa mga galing kayo sa atin. Salamat sa mga pulong ng Diyos. Pagdaling kayo sa ayos sa mga sekretariyan, sa mga problema, pulong sa mga sekretariyan, kaya kung magagpos, kaya kung matuwag sa mga pag-aakot ng Diyos, kaya kung magpagkalaman sa mga bago ang tulog mo, Diyos, hallelujah, sa mga pag-init, sa anong kolegay, Ginawad Diyos, mapingan kami, ikaw Diyos, mag-mauna ka na mo, tayo ka na mo sa disgrasya at ang mga galatan kasi kita nakuha mo, pagkatapos sa kain sa mga Diyos, tananggaan ang iyong pinasaling at salamatan, ang malawat sa walang pang-sus. All dahil sa isang thanksgiving power and glory belong to Jesus. And Jesus should pray and praise the Lord. Salamat sa mga Diyos. So, magandang tayo sa pamibigay ng mga verses. Atong kawin sa Israel, angels siya ang unang pagiging Proverbs 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. Galatians 6, verse 3. For whosoever calls himself deceives himself. Isaiah chapter 41, verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you in hope. I will uphold you with my righteous right hand. Proverbs chapter 29, verse 1. If you get stubborn every time you are corrected, one day will be crushed and never recover. Amen. Praise God. For God is not known, keep His only Son, and shepherd the redemption of first, but have everlasting life. John 14:6. John 3:16. Okay. Salamat sa kanyang Diyos. Salamat sa ating pinagawin sa mga palibawan. Salamat sa kayo ay sa Trinitian, sa bayan ng problema, promotion sa Trinitian. Salamat sa paggabay sa ating dakilang Diyos, sa ating pagpuri. Salamat ang dakilang para sa ating dakilang Diyos. O inawat kami ng Diyos sa pabalik nato, sa dahil ng pagsimba, pag-aralan sa anak o wala sa ating dakilang Diyos. O
sa mga pag-aampo, pag-inawat ng tuloy ng Diyos, pag-inawat sa pagkatulog, ang ipogma, tigad-taga may panglawas, o ipalayo sa disgrasya sa mga kinagsipitan, pamatas mo sa pinataga, ilayo sa disgrasya sa mga kinagsipitan. O kabalo, kanunay ang itong mga pagsiba, magtagbi, atau adlaw sa tinagbi-bibin, ang mga oras na ginaset nato para sa itong mga pagday, ato kining sundon mo na o palala, ang rin sa simba, hindi na ito kawaton ang oras sa pagday ng Diyos. Ayaw ito ang pagsimpon kay base na niya mapahamak pa na. No? So, meron kayo ang time para sa Panginoon. Ara kataas ang time. No? So, dapat ikutan natin sa lugar na itong mga pangyaw. Hindi na ito pakawawa na ito ng Diyos. Kita na sa tubig ng Diyos. Tanan, tulog mo, ang cellphone mo, no? Wala mo suporta sa wala niya himong sagrado at pagsamba, wala mo support. So, lagi na itong ipaalala na, no? Para di pumubasok itong disiplina mo sa Panginoon. So, pasigatanan mo sampun na sa karon din, iba siguro na kaya ako nang may mga ginikanan, no? Pero pag kamo na mapansin kinabuhi, hindi na siguro na sumpa, no? Tanan yung mga karapasanan na buwatan sa Ginoo, ibuhat sa Ginoo, ayan ang mo tunganan, no? So, sumpa. So, karon din na yung maramdaman kaya antay ko mo sa inyong ginikanan. So, paalala lang niya, no? Kaya inyo lang po na sa ng kinabuhi. No? Kamu rin po na ang maghirap, kamu rin po na ang mga problema, kamu rin po na ang nagituhan. So, lagi na itong kinasulti, no? Ang Diyos, no? Ang una akong binato, no? Kung sa panahon ng pagsimba, simba kita. So kung sa panahon taas, kung sa panahon kagawa, no? Kung ang mukha yung sa nagwali, na may Bible din na ako, basa lang mo. Masimple mo paminaw, pero kung ang mukha yun, basa lang mo. Pero ayaw ninyo ko ay ang panahon sa Panginoon. Ang panahon na para sa ating Panginoon Diyos ay iyahalin na, no? So, sabi nag-during sa simba, no? Naalala ninyo, basta ako nang akong kanon na yung nagipalahanan. O tapos yung prayer, atong tawag sa mga research at mga research sa Bible. Ladies and brothers, isang ka-bibig sa mga words ng mga sa panibang mga kapatid sa mga shepherd kami na ay sila yung mga so mga o something hindi ko may words na mo pag may words na mga kulungan may mga 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 susunod mga sa president gusto mag-ibig sa salit but never living sa tibuka beer sa pagpatuloy sa pagpatuloy
hindi po sa tingin sa nakuha sa away, kasi sa ulo, kung sa palakpak, kasi sa pusi kung nila pamabukat, kasi sa ulcerative matters, kasi sa tuberculosis, kasi sa pumata, kasi sa tonsillitis, kasi sa buko-buko, kasi sa kawatas, kasi sa kumatas na tibol, hindi na kayo, kasi isa save, isa heal, isa blessed with grace, and under Jesus is a shepherd, we shall not think of Jesus. All the praise, where our part is receiving the Lord Jesus. In Jesus' name, pray. John times and so times.